Minasyaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandito po tayo ngayon sa Petronas. Yan po yung dalawang bridge sa harap ko na kumikinang-kinang. Kumbaga lahat na ho yata ng klase ng ilaw ilagay na ron. May kumukuti-kutitap, may pahaba, may paikot, may pahalang. Napakagandang tanawin po. At nandito po yan sa KL1 dito po sa Malaysia. Kaya nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga Pilipino na nagbigay po sa atin ng napakainit na pagtanggap. Hindi iba naman, kaya naman, hindi naman dapat all the way tayo ang may-ari ng lugar na yon. Dito naman tayo. Ibang angulo. Ay, iba color. Iba yung color. Iba yung color niya. Okay. O yun, oh. Iba ng kulay. Di ba ho? Kakasabi ko lang kanina, iba't ibang klaseng ilaw. Napakaganda po tingnan. At yan po ay tourist spot. Dito. Ang di ko lang maintindihan. Ang ganda yung Petronas. Sobrang ganda. Pero ang pumukaw sa aking mga mata, ang bandera. ang bandera nila ay kahawig ng bandera ng bansang Amerika. Hindi British. Kasi British, iba yung Stripe. pagaling. Parang bibigay ng liwanag, pagaling yung mga stripe. Pahala. Bakit kaya? Siyempre, lahat ng bandila, may ibig sabihin. I-research ko nga yan. Bakit hindi parang British? Bakit parang Amerika? Pero maganda, no? Meron Islamic din. Sun. Napakaganda din ng bandera talaga. Alam mo, iba talaga yung... Kaya dapat yung pagmamahal natin sa bandila natin, butin. Hindi lang puro sat-sat din. Kasi ang Malaysia, nagawa nilang maging progresibo. Kahit na multicultural sila, para mga Pilipino, ba't ko nasabi? Dito iba't ibang lahi din. Meron din ho ditong galing sa Malay talaga. Meron po ditong Indian descent. Meron din Chinese. Parang sa atin din ho. Pero sila yung naunang naging progresibo sa atin. Nauna ho tayo dito sa Malaysia. Isang palaisipan. Kaya dapat yung mga nagsasabing mahal nila ang Pilipinas at ang bandila, dapat maging progresibo na rin tayo. Mag-isip tayo ng mga paraan para kahit paano, kahit kopyahin na natin. Sabi nga nung isang kausap kong bata na nag-aaral dito, batang scholar dito, nakausap ko dun sa mosque, matatalinong bata. Sabi ko nga, ito mga batang ito, kung lahat ng bangsamoro na lang, ganun katatalino, ganun kasi yung lalim ng kanilang pagkakaintindi sa nangyayari sa paligid. Napakalaking reward ganun. Yung mga tanong ng batang yun, nakuha nila yung mentality na yan dito sa Malaysia. Sabihin, ganun na yung mga bata dito, ganun na sila ka. Hindi na sila naloloko ng mga matatawag natin politiko, hindi na sila maloloko.
alam na nila yung ano nila sila dito, progressive na sila dito, naniniwala na sila dito sa, kasi parliamentary kasi dito eh. Yun ang ano natin. Minsan dinidiskusyon ako dyan, kasi dapat dalawa pa rin ng ano, meron pa rin mataas, meron pa rin mababang kapunuan. Mapag-uusapan naman yan. Importante, maiba yung presidential form of government. Yung dalawang house pa rin, kahit pinipilit ko, isang house pa lang. Basta matuloy. Basta may mangyari. Kaya maging ano tayo, parliamentary. Kasi gayahin na natin yung mga bansa na gano'n ang ginagawa. Bakit pa tayo magtitiis pa sa isang forma ng gobyerno? Ilang taon na natin tiniis yan. Mag-iba naman. Sumabay naman tayo sa Agos doon sa mga bansa na progresibo na. Na nauna tayo ha. Nauna tayo. Singapore na lang. Unang-una tayo dyan. Pero iniwan na tayo. Yan, yung pagiging federal. Kaya ngayon po, sinasabi ko lang, importante yung bandila. Kasi napansin ko lang eh. Bakit kaya? Di ba? Bakit kaya ganun? Ano kaya ang kinuha nila na wisdom doon sa American flag? O nagkataon lang ba yun? British colony ito. Anong alam ko? British ba o Dutch? Ano ba ang Malaysia? Dutch yata. Pwede magtanong. Ito, may kasama po tayong taga-embassy. Ang Malaysia, Dutch, ang kumulons. British. Tama pala ako. British. Thank you, ma'am. Pero ang Dutch ba na Meron po sa, gilid din dito? sa Malacca. Yun yung sa Malacca. Okay. Sa ibang parte nila. So, parang Pilipinas. Nagparamdam din ang Dutch sa atin mo nagparamdam ang Dutch sa atin, natandaan din niya. Dumaan din sa atin yung Dutch. Ang British. Panahon ng lola ko yan. Panahon na yan, talagang ano. Yung madaling salita, dumaan din pala sila. Mga kababayan, galiman natin yung sa flag din natin. Ano ba yun? Napakahalaga rin. Diba? Yung araw natin, nag-symbolize yung mga probinsang lumaban. Diba? Tatlong stock na yun. Luzon. Panay pa nga yun, nung araw, panay. Hindi pa Bisaya. Luzon, Panay. Yan yung mga magagandang pag tinitingnan natin yung bandila natin, dapat alam natin yung ibig sabihin yun. Kung hindi lang yung basta haharap ka, maglulupang hinirang ka. Merong dapat binibigay ng mensahe sa inyo. At yung mensahe nun, kasama natin ang Luzon, Panay, Visayas, o Mindanao. Hindi pwedeng puro pananaw lang natin na taga Luzon. Porket yan ang pananaw mo, pananaw na yan ng lahat. May Visayas, Panay, may Mindanao. Kaya maging parehas tayo sa usapin pagdating natin sa naratibo. Yan, bandera nga natin, kinikilala yun. Kinikilala mo yung Luzon, Visayas, at Mindanao. Dapat kilalanin natin yun. Hindi po pwedeng hindi. At dapat, bilang mga sabihin na natin, ang gusto natin ay talagang magkaroon ng progress. Hirap sabihin mo, ito ako na to Hirap akong sabihin ng progress. Kasi hindi ko makita eh. Pero kung gusto natin talaga magkaroon ng progress,
Kailangan natin magkaisa, mga kababayan. Hanggat may naghahati-hati tayo, mga taong nagpapanggap sa likod ng pagiging mga eksperto. Na sinasabing maaayon. Pero sila ay nagpapagulo. Maling pananaw. Ang pananaw natin lagi, mga kababayan, kung saan tayo magkakasundo-sundo. Hindi dapat ito usapin ng hindi ako ang magaling. Hindi ako ang magaling. Wala akong magaling dahil hanggang ngayon, wala pa akong nagawa kayong lahat. Kaya wala pong kahit na sino pwede magsabi na ako ang magaling. Wala po. Ilang daang taon na po ang ating republika. Saan ba tayo dinala ng inyong mga kagalingan? Bakit tayo magsiyabangan? Bumalik muna tayo sa kasaysayan. Para kilala Ano niyo ba? yung sarili niyo. Ang nagawa na natin. Yun lang. At hindi ito yung oras para magmagalingan. Ito yung oras na saan tayo magkakasundo-sundo. Ano ang pwede natin gawin ng mabilis. Kasi ang bagal po natin. Yun lang naman. At nagpapabagal nitong politika. Hindi ko na mga nakakatawa na eh. Nakakatawa na yung mga batuhan, propaganda. Sinasabi natin na tayo ay mga pinagyayabang natin. Na tayo ay mga masunuring Christian, the only Christian country. Dito, kilala dito at Pilipinas, Christian country. Pero gusto niyo ako sunugin? Wow! Ang alam ko mga sinunog, yung mga unang Kristiyano. So, sa bagay. Kung yan ang humor nyo, kung yan ang pagpapakita nyo ng humor, ay nakakaawa na talaga yung humor natin. Pati humor natin, natatawa na lang ako talaga. Humor yan, ha? Kasi pag sinabi mo naman serious yan, aba, kadima-demanda yan. Diba? Kaya tatanggapin na lang natin na humor niya. Kasi pag yan, tinanggap ko yan na serious kayo, aba, kaso yan. Threat yan. Kunin ko na lang siyang humor. Ang pangit ng humor niyo. Isang humor yan, talagay ko, hindi magandang pagpapakita. Mag-isip na lang kayo ng iba. Kasi sa mga taong kalsada, kami yun. Sa amin, pag sinabi yun, hindi yung literal na susunugin ko yung sarili ko. Ang ibig sabihin nun, ang katapatan ng tao. Pag sinabi ko yun, ang katapatan ko. Kailangan malinaw yun. Mahirap kasi yung babatuhan na kanong ganyan. Sasabihin, senador ka eh. Dapat ang katapatan mo.
bayan. Hmm. Kaya yung bayan, kung walang ideology yung bayan, saan pupunta yung bayan? Hmm. Kailangan yung bayan may ideology. Ano yung susundan natin ideology? Di ba pagbabago? Hmm. Gusto natin ng pagbabago? Eh sino ba yung unang-unang nakapagpakita ng pagbabago dito sa ating bayan? Ay, hindi pala, Malaysia pala to. Sorry. Sa Pilipinas. Davao lang naman, di ba? Totoong nakita natin. At nung panahon ni Duterte, naramdaman naman natin kahit paano. Natakot ang mga kriminal. Nagkaroon ng ako na, makinig kayo. Pagkatungkol sa kriminal, that's me. Makinig kayo. Takot talaga ang mga kriminal. Hindi sa usapin lang. Namamatay tao siya. Hindi totoo yun. Napaliwanag ko na sa Senado yan. Yan ay mga bagay na politika din lang. Doon tayo sa totoo. Ang totoo, ang mga Pilipino ng panahon ngayon, nakaramdam ng security. Nagkaroon ng law and order. Yun lang yun. Yun sasabihin ko. Sige nga, sabihan niyo ako ng isang pwede kong i-example na ideology. Sabihan niyo ako. I-comment nyo, ito ang ideology ni ganitong presidente. Saan kayo dinala? Ang tanong. Wala naman akong sinisiraan na Pangulo. Lahat yan, okay yan. Hmm. Pero yung sinasabi kong nakaramdam ka ng pagbabago, yung iba, status ko. Alam niyo yung status ko, yun lang. Pantay lang. Nandun lang. Hmm. Kaya kung mag-i-example tayo, yung meron kang doon ang katapatan. Doon sa ideology na yun. Medyo, minsan kasi, kailangan mo ng mga example. Okay. Karangalan yan, na ikumpara ka. Mga tao. Hinangatin. Maraming salamat. Yung mga panliliit. Okay. Nakita na natin yun na ginawa sa mga katipunero. Okay. Tungkal. Sinusundan talaga natin ang katipunan. Ay, miyembro talaga ng yung mga bintang pangmamaliit, katanggap-tanggap yan para sa dahil yan ay isang karangalan na maliitin ka ng mga elitista, ng mga sinasabing eksperto, matataas ang pinag-aralan. Luma na yun. Hindi na pinagdaramdam yun sapagkat lahat ng revolusyonaryo, iyan ang dinaanan. Ang gusto lamang natin yung pag-iisip naman ng ibang parte ng Pilipinas ay intindihin naman natin. Huwag naman puro hirap. Hindi lang Taga-Luzon ang Pilipinas. Diba? Kung gusto niyo yung ganyan, mag-federal na tayo. Para ang masusunod lang yung Taga-Luzon. Huwag na natin intindihin yung opinion ng Visayas at Mindanao. Dapat pinakikinggan natin ang lahat ng boses. Hmm. At dapat tayo na mga sinasabi nating pag-iisip na gustong umulan, lalo na yung mga nagsasabi na sila yung mga eksperto, dapat ang una niyong iisipin kung paano tayo magkakabuklod-buklod. At kalimutan muna yung politika. Mahiya tayo dahil huling-huli na tayo. Saan? Yun lang yun. Isang simpleng pagpapaliwanag. Kaya ito yung nasa likod natin. Kung tayo sana naging progresibong bansa, malakas sana yung boses natin sa usapin ng claim natin sa Sabah. Hindi naman tayo progresibong bansa. Kahit naman sinong sigurong lugar dyan, sasabihin, amin ka.
Sitingnan yung bansa natin. Agad, di bali na lang. Dito na lang kami. Okay na kami dito. Sayang yung claim natin dyan. Naging claim na lang. Baka mag-chat down na 1% na lang. Yun lang. Yun lang, mga kababayan. Yun lang ang gusto kong ipaliwanag kanina, yung bandila, kung saan-saan na tayong napunta. Sa totoo lang, napakahalaga ng ibig sabihin ng bandila. Yun lang. Mamasdan natin ang bandila. Lagi. Luzon, Panay, Visayas. Napakahalaga. Maraming salamat.